Hey mga bros, habang busy nga ang lahat sa All-Star Game, ay alam naman natin, nanalo sa Obstacle Challenge, JM Calma, Big Man 3-point shootout, congrats nga dito kay Raymond Almazan. Sa 3-point shootout naman ng mga guards, congrats din. Kay Calvin Oftana, natalo nga niyang reigning champ dyan na si Paul Lee. Sa rookies versus sophomores nga, congrats naman kay Justin Arana for winning the MVP. Doon naman sa Team Mark versus Team Japet mga brods, tie lang sila 140 all kaya naging co-star MVPs. Ito pong si Japet Aguilar and si Robert Bolick. So masaya sa Bacolod, pero alam nyo ba mga brods, may hinihimay-himay na kung saan nagpapaload na ito pong TNT Tropang Giga habang umiinom ng San Mig Light. Dahil ito nga pong si Mikey Williams ay unti-unti na nilang tina-transfer doon sa trading blocks dito sa SMB. Dahil alam naman natin si Mikey Williams gusto na rin itong ayawan or tanggalin na ng TNT Tropang Giga. Pero syempre hindi naman nila ito basta-basta aalisin na lang ng wala mga kabrod. Syempre gagawin nila itong trade asset. Syempre nagkaroon na rin naman ng dalawang kampyonato na niambag ni Mikey Williams sa TNT Tropang Giga. Kaya gagawin nilang trade asset si Mikey Williams. Magandang offer at mataas-taas ang value ni Mikey Williams mga brods. Kaya maganda ang i-offer dito ng SMB. So ang SMB, pinag-iisipan na nila kung sino ang ilalaglag nilang players at ibabato nilang baraha para nga makuha nila si Mikey Williams. Dahil yun nga, kailangan din nila ng magandang offer para nga makursonada ng mga SIM card yung flavor na iinumin ng TNT Tropang Giga. Kaya mga brods, aabangan natin ito. Kaya sabi nga rin ni Mr. Snowbadwa dito, habang yun nga, busy sila sa Bacolod, may mga niluluto ng trade. Kaya nga katulad nito, expect na rin daw next week after ng All-Star Weekend, magkakaroon na ng mga trading blocks. Dahil syempre, rest day na ang mga PBA teams. May mga time na sila na magkaroon ng negotiation katulad nito. So ito pong si Mikey Williams, kaysa naman matenga dyan, kaysa naman hindi gamitin ng TNT Tropang Giga all throughout the season, why not i-trade na lang nila ito? So alam naman natin, may mga attitude naman kasi talaga si Mikey Williams. Biruin nyo, 1.8 million or 1.7 million pesos na ang counter offer ng TNT. Ayaw pa rin niya. Gusto niya 2.+ million mga brods. Sa SMB, kaya rin namang ibigay yan ng SMB mga brods. Yun nga lang, kailangan ni Mikey Williams magpakitang gilas talaga sa SMB. Bibigay ito ng SMB pero hindi doon sa paraan na players ang nasusunod. So kailangan nilang disiplinahin si Mikey Williams. Alam ko, bibigyan nila ito ng minimum offer ng SMB kung gusto pa rin niyang magtagal dito sa PBA. So syempre ang SMB, kilala rin naman natin ang management na ito na kaya magpagaling ng mga players, lalong-lalo na ang attitude. So si Mikey Williams, di hamak naman na magaling na player ito mga brods. Kaya aabangan natin ito sa SMB. So pero, libalita nga, isang star player rin ang bibitawan dapat ng SMB para nga makuha nila si Mikey Williams. So sa tingin nyo mga brods, sino kaya ang tinutukoy ng SMB na yun? Dahil alam naman natin, worth it din naman si Mikey Williams, pero worth it ba yung kanyang attitude sa SMB lineup? Dahil alam naman natin sa SMB, halos lahat dito parang family na yung mga attitude chemistry neto. Pero pag binigyan mo ito ng may attitude na player like Mikey Williams, sa tingin nyo, magiging okay bang SMB dito? Para sa akin mga brods habang nandyan si Chris Ross kung saan siyang gumabay kay Mikey Williams bago pumunta ng PBA, ay talagang mababago niya at masisita niya yung ugali ni Mikey Williams. At sa ganon, matutulungan niya ang SMB na magkaroon ng kampyonato. Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isa natin niya. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Kilala niyo ba? Ito pong si Travis Jackson. 2019 to 2021, naglaro ito sa Meralco Bolts bilang isang point guard nila. Na-trade sa Rain or Shine 2021 to 2022 season, tapos huling pinaglaruan na niya ang Blackwater Bossing noong 2022 na yan mga brods. So yun nga, di masyadong tumatagal si Travis Jackson sa mga kupunan na nabanggit natin. So bakit nga mga brods, isa si Travis Jackson din kasi sa mga inconsistent point guards dito sa PBA. Pero sa tingin nyo mga brods, habang ito ay free agent ngayon,
dapat pambigyan ito ng opportunity na maglaro ulit sa PBA. Dahil bilang isang point guard na katulad ni Travis Jackson, malakas din naman na player ito. At isa pa dito, medyo bata-bata pa, 28 years old. May experience na rin sa ibang bansa. Kung tutuusin nga, sumali pa ito dati ng NBA draft taong 2017 pero naging undrafted siya. Tapos di naman siya nag-college dito. Kung saan nag-college ito sa Sacramento State. So may experience na talaga si Jackson, mga bros. Kaya kung makikita nyo sa mga skill set na ito, ay halos talaga athletic na isang 5'11 or 6 flat ang height nito. Kaya nga rin dumakdak din nito, mga brods. Ito pong si Travis Jackson. So yun nga, sayang lang yung talent nito, hindi nga ito nakatagal dito sa PBA. Pero habang free agent ito, isa sa mga kupunan na gustong pag-iisipan na kunin or ibalik si Jackson ay ito pong Barangay Nebra San Miguel. Bakit, mga kabrods? Si Scottie Thompson hindi pa masyadong makakapaglaro this season. Hindi rin natin alam, pero sabi nila babalik na rin. Pero hindi pa nila ito ibababa dahil nga sa knee injury pa ni Scottie Thompson. Medyo fresh pa yan. Hindi mo nabibiglayin ito ng Barangay Nebra San Miguel. So itong si Jackson, saktong-sakto point guard ito. Habang wala si Scottie, pwede itong pumalit dito sa pwesto ni Thompson dahil, mga brod, sabi nga nila may edad na si Tenorio, may edad na rin si Pringle, tapos minsan inconsistent din ito pong sina Pinto. So kailangan talaga nilang mga point guard na katulad ni Travis Jackson. Athletic player, may shooting din sa labas, maganda rin ang court vision. Hindi ko nga alam bakit hindi ito tumagal sa PBA. Magaling-galing din naman na player ito. Baka nga nakasapawan na lang talaga siya ng mga rookies dyan. Tapos konti lang yung tiwala sa kanya ng mga coaches, mga broads, and ng management. Kaya ganun, nababangko na si Jackson. So ito nga sa Ginebra, alam ko kaya nila magpagaling ng mga point guards dyan. Like si Scottie Thompson, di naman ganun ka-shooter dati. Pero ngayon, tignan nyo naman, nag-improve kada season. Kaya tignan mo, napunta pa sa Gilas. John Pinto, di rin naman ganun ka star player dati. Pero tignan nyo naman, nasa all-star na rin natin, di ba? Kaya si Jackson, madali-dali na lang itong turuan ni Coach Tim Cone. Nandun na kanya athleticism, shooting, court vision, at yung bilis ni Travis Jackson bilang isang 6 flat na player. Kaya nga, mga bros, magandang opportunity ito kay Travis Jackson. Kung if ever man nakukunin talaga ito ng Ginebra, bigyan talaga niya ng Ginebra ng magandang ensayo at magandang performance doon sa mga training camps ng Ginebra habang ito ay nagta-tryout sa team na ito. Kaya, mga bros, sa Travis Jackson, alam ko malakas-lakas na player rin talaga ito. Kailangan lang talaga ng tiwala ng coach dito, yung ma-maximize yung talent niya. Kailangan pa niya ng hard work talaga, tapos magpakitang gilas talaga siya kay Coach Tim Cone dahil alam naman natin si Coach Tim, paborito nito yung mga point guards na ganito, yung athletic, mabilis, tapos may height, yung 5'6" flat, mga brods. Kaya yan ni Travis Jackson. Kaya nga sa Ginebra ngayong All-Filipino Cup, kailangan nila talaga ng mga legit point guards habang wala si Scottie Thompson. Kaya ikaw, mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Nebra fans, dapat ba nilang bigyan ng chance ito pong si Travis Jackson, knowing na may skills talaga at may potential talaga ito. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.